Sa murang edad, kabilang na si Stefan sa mga binatang may maganda at pumapayagpag na karera sa usaping negosyo. Nakamit na niya ang maraming bagay na pinapangarap ng karamihan. Ang kanyang tagumpay bilang CEO at ang pagiging bilyonaryo ay bunga ng kanyang sipag, talino at determinasyon. Pero higit sa lahat, masaya siya dahil mayroon siyang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Si Sheila. Isang malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang suporta ng nobya niyang si Sheila. Nagsisilbing inspirasyon ito para sa kanya na patuloy na mangarap at magtagumpay. Sa tuwing magkasama sila, ang bawat simpleng sandali ay puno ng ligaya at pagmamahalan. Para kay Stefan, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay ang mga tao sa paligid niya. Lalo na si Sheila na palaging nariyan sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Sa kanilang relasyon, madalas nilang pinapahalagahan ang mga maliliit na bagay. Mga simpleng hapunan, paglalakad sa parke, o kaya naman ang pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Dahil dito, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan at nagiging inspirasyon ito sa iba. Ngunit sa kabila ng masaya at matagumpay na buhay ni Stefan, lalo na ang masaya niyang buhay pag-ibig, may mga bulong-bulungan pa rin na hindi niya maiwasang marinig. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Anton sa opisina, nabanggit ng kaibigan ang isang bagay na nagdulot ng pagdududa kay Stefan. Stefan, dude, alam mo na ba? Narinig mo na ba? Tanong nito sa kanya. Ang alin? May mga naririnig kasi akong chismis. Mukhang may ibang lalaki raw si Sheila. Sa sinabing iyon ni Anton ay doon na natigil si Stefan sa kanyang ginagawa sa harap ng kanyang laptop. At seryoso itong napatingin sa kaibigan. Really? Saan mo naman nakalap yan? May mga tao sa paligid na nag-uusap. Hindi ko lang alam kung gaano ito katotoo. Pero nag-aalala lang ako para sa'yo. Muling ibinalik ng binata ang kanyang atensyon sa laptop at ipinagpatuloy ang ginagawa. Alam mo, Anton, mahirap maniwala sa mga ganitong balita. Kilala ko si Sheila. At alam kong mahal na mahal niya ako. I understand, bro. Pero sa tingin ko kailangan mo siyang tanungin. Para na rin malinawan din ang isipan mo, hindi ba? Yeah, you're right. Mas tama sigurong tanungin ko din muna ang girlfriend ko para malaman ko rin mismo sa kanya. Baka mamaya pagtawanan lang niya mga balitang kumakalat about her eh. Ayoko magpaka-paranoid base sa mga chismis lang. Pinal niyang wika sa kaibigan. Ang totoo'y hindi lang ito ang unang beses na may narinig siyang ganoon patungkol sa nobya. Pero dahil ang matalik na kaibigan niya na mismo ang nagsabi, wala naman sigurong masama kung tanungin niya ng personal si Sheila. Kaya naman nagpa siya si Stefan na kausapin ng nobya, habang nakaupo sila sa isang tahimik na kainan. Sheila, can we talk about something important? Panimula ng binata. Of course, babe. What is it about? Narinig ko kasi mga bulong-bulungan na may ibang lalaki ka. Gusto ko lang malaman kung totoo ito. Oh, Stefan, I can't believe sa mga sinasabi mo. I would never do anything to hurt you. You mean the world to me. I know and I trust you, babe. Pero gusto ko lang maging sigurado. Ang hirap lang talagang isipin na may iba ka eh. Sa ilang taon nating magkasama, ngayon ka pa talaga sisiraan ng mga tao sa akin. Kilala kita at alam kong hindi mo magagawa yan, babe. I appreciate that you bring this up, babe. I promise, it's just you and me. Wala nang iba. Sa mga sandaling iyon, tila nag-iba ang pakiramdam ni Stefan. Sa kabila ng mga chismis, nahanap niya ang kapanatagan sa sagot ni Sheila. Salamat, babe. Alam ko naman kung gaano mo ako kamahal at hindi mo yun magagawa sa akin. Wika ni Stefan sa nobya habang nakatingin siya sa mga mata nito. Puno ng tiwala at pagmamahal. Siyempre, Stefan, hindi ko kailanman ipagpapalit ang pagmamahalan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Minsan kasi naiisip ko mga tao sa paligid. Pero sa huli, ikaw lang ang mahalaga sa akin. I appreciate that. Don't worry. Huwag mo nalang pansinin ang mga inggiterang tao na patuloy akong sinisiraan. Inggit lang sila kasi I have you. Ani Sheila sabay halik sa pisngi ng binata. Napangiti naman si Stefan. Basta't nandyan ka, handa akong harapin ang lahat. Mahal na mahal kita, Sheila. Mahal din kita, Stefan. Nandito lang ako para sa'yo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng pag-asa at determinasyon na mas palalimin pa ang kanilang relasyon. Naging panatag si Stefan matapos ang pag-uusap nila ni Sheila.
Pero ilang araw lamang ang lumipas ay bumalik muli si Anton sa opisina ng kaibigan. Seryoso ang muka habang hawak ang kanyang cellphone na may litrato. Stefan dude, may nakita ako and I guess kailangan mo itong malaman. Tignan mo. Ipinakita ni Anton ang larawan kung saan makikita si Sheila na nakangiti, kasama ang isang lalaking hindi nila kilala. Parang may kakaibang pakiramdam na umakyat kay Stefan nang makita iyon. Saan mo nakuha to? Igting na ang panga ni Stefan ng mga sandaling iyon. Nakita ko ito sa social media para magkasama sila sa isang event. I'm really worried for you, bro. Kailangan mo siyang kausapin ulit. I-clarify mo ang sitwasyon. Mabilis namang nagdesisyon si Stefan at agad na tinawagan ang nobyang si Sheila. Nakailang ring pa iyon bago nito sinagot ang linya. Babe, napatawag ka. Bungad agad ni Sheila sa kabilang linya. Sheila, may nakita na naman akong larawan na hindi ko maintindihan. Bakit may kasama kang ibang lalaki? Oh, that? Oh gosh, Stefan. Hindi mo dapat isipin yan. Kaibigan ko lang siya. Umatan lang kami ng event para sa charity. Bakit hindi mo ko sinabihan? Bakit wala man lang akong ideya? Kung hindi ko pa to nakita, hindi ko pa malalaman? Kasi hindi naman dapat. Besides, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ko. Wait, babe. Nag-usap na tayo tungkol dito, right? Bakit ganyan ka na naman? Is it because of Anton? Siya ba nagsusulsul sa'yo? Oh well, hindi na ako magtataka dahil noon pa man. Ayaw na talaga sa akin yung kaibigan mo. Lahat na lang ng gawin at kilos ko, big deal sa kanya. Sige na, nawalan na ako ng gana. Hindi ko na lang tatapusin tong event. Uuwi na ako para hindi na ako pagdudahan yung malisyoso mong kaibigan. Ani nito sabay baba ng linya. Hi! Binabaan ako. O ano? Anong sabi ni Sheila? Inamin niya ba sa'yo na lalaki niya ang kasama niya? Saad ni Anton ay kinakulo ng dugo ni Stefan. Anton, alam ko namang ayaw mo kay Sheila. Pero hindi mo naman siya kailangan siraan sa akin eh. Kaibigan lang niyang nasa larawan. Kaibigan? Pero bro, ang dami ng mga chismis. Hindi mo ba naisip na baka hindi siya nagsasabi ng totoo sa'yo? Naiintindihan ko ang pag-aalala mo bro. Pero mahal ko si Sheila. Wala ako nakikitang dahilan para hindi siya maging tapat sa akin. Okay, pero sana maging maingat ka. Ayoko makita kang nasasaktan. Salamat sa pag-aalala, Anton. Pero kailangan mo ring respetuhin ang desisyon ko. Hindi lahat ng tao ay masama. Pwede mo bang subukang tignan ang sitwasyon mula sa pananaw ko? Tipid na lamang na tumango si Anton at hindi na nagsalita. Nagpaalam na lamang siya sa kaibigan dahil ayaw niya nang makipagtalo pa dito. Nang makuha ni Stefan ang sagot mula kay Anton, napagtanto niyang kailangan niya maging matatag sa kanyang desisyon. Kahit pa may mga pangambang umuusbong. Isinantabi ni Stefan ang nararamdamang kaba dulot ng mga haka-haka at ipinagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Sheila. Alam niyang mahalaga ang tiwala sa kanilang pagsasama, kaya't sinikap niyang huwag palakihin ang mga alalahanin. Sa mga sumunod na araw, mas pinahalagahan ni Stefan ang mga simpleng sandali kasama si Sheila. Madalas silang nag-uusap tungkol sa mga pangarap nila, mga plano sa hinaharap, at ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Sa kabila ng kanyang mga narinig, pinili pa rin ni Stefan na magtiwala kay Sheila. Pinili niyang tignan ang magandang bahagi ng kanilang relasyon at maging positibo. Ngunit isang araw, ay binisita na naman ni Anton ang kaibigan nito sa opisina. May dala ulit siyang balita kay Stefan. Ngunit ngayon ay siya na mismo ang nakakuha ng litrato sa dalawa. Stefan, kailangan mo makita to. Agad namang napahawak sa kanyang ulo si Stefan. Dahil alam niyang tungkol na naman sa nobya niya ang pakay ng kaibigan. Ano na naman ba ito, Anton? Tignan mo, si Sheila kasamang ibang lalaki sa bar. And guess what? Yung lalaking sinabi niyang kaibigan niya na kasama niya sa isang event, siya pa rin ang kasama niya ngayon. Anton, sinabi na sa akin ni Sheila na kaibigan niya lang yan. Hindi ko naman siya pinagbabawalan na makipag-socialize sa iba eh. At naniniwala ka naman, Stefan? So anong pinupunto mo dito, Anton? Paulit-ulit na lang ito. Iniisip mo bang may ginagawa siyang masama? Mahal ko siya at mahal niya ako. Dude, gumising ka. Kailangan mo tignan ng katotohanan. Hindi ko gustong masaktan ka, kaya dapat mong pag-isipan ng lahat. Nagbubulag-bulagan ka ba? Galing ako sa bar ngayon at ako mismo ang kumuha ng picture na yan. It's obvious. She's cheating on you. Anton, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Pero hindi ko kayang isipin na ganoon si Sheila. Mahal ko siya. Mahal mo. Pero siya, mahal ka ba talaga niya?
Kung nandyan siya sa bar kasamang ibang lalaki, anong ibig sabihin nun? Hindi mo siya kilala, Anton. Pwede namang may dahilan. Baka magkasama lang sila sa trabaho. Pero sa ganong sitwasyon parang hindi na yun sapat. Pero kung ayaw mo talaga maniwala, fine. Pero sana maging handa ka sa katotohanan. Aalis na ako. Nasa JQ's bar siya kung gusto mo malaman ng sinasabi ko. Wait! Pagtawag niya sa kaibigan. Hindi ko alam kung saan banda ang bar na yan. Pwede mo ba akong samahan? Dagdag pa niya. Tumango naman si Anton bilang sagot, kaya naman sa huli, nagpasama si Stefan sa bar kung saan naroon si Sheila. Sa pagdating nila, kitang-kita ni Stefan ang nobya na nakaupo kasama ang lalaking hindi niya kilala. Wala silang sinayang na sandali, agad silang lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Gulat na gulat naman si Sheila nang makita si Stefan. Sheila, what are you doing here? Stefan! This is just simple meeting with my colleagues. Nauutal niyang sagot. Meeting? Seryoso ka? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Excuse me bro, isang mahalagang meeting at selebrasyon lang itong ginagawa namin. Sabat naman ng lalaking kasama ni Sheila. Wala akong pakialam. Tila hindi na to simpleng meeting. Mukhang masaya kayo eh. Tsaka pare, huwag kang sumabat. I'm not talking to you. Babe, hindi ito tulad ng iniisip mo. Paano ko pa ba paniniwalaan ang mga salita mo, Sheila? Kitang-kita ko na. Naramdaman ni Stefan ang tensyon sa paligid. Gusto niyang marinig ang katotohanan mula sa nobya, ngunit tila unti-unting nawawala ang kanyang tiwala. Meeting ha? Kayo lang dalawa? Anong klaseng meeting to ha? Stefan, hindi mo naiintindihan. Wala kaming masamang ginagawa. Wala bang masama? Bakit parang ikaw lang ang nag-e-enjoy dito? Sana makatim mo. Bro, chill lang. Wala kaming masamang intensyon. Magkasama lang kami sa isang project. Sabat muli ng lalaki. I said shut up! Sa mga oras na iyon ay tumaas na ang boses ni Stefan. Kaya naman pinagtitinginan na sila ng mga tao sa loob ng bar. Stefan, please, babe, wag dito. Ang daming tao, nakakahiya. Pakiusap ni Sheila sa nobyo. Nakakahiya? Wow! Big word! Mas nakakahiyang sitwasyon na ito, Sheila. Seryoso ako dito. Alam ko, Stefan, pero hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito. Pwede ba tayong lumayo ng konti? Gusto ko lang malaman ng totoo, Sheila. Kailangan mo ipaliwanag ko ano ang nangyayari. Okay, pero hindi sa ganitong paraan. I promise. Pag-uusapan natin ito sa mas tahimik na lugar. Fine, pero umaasa ako magiging tapat ka sa akin. Kung talagang wala kang ginagawang masama, ipakita mo. Nang lumayo sila sa mga tao, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nais ni Stefan na malaman ang katotohanan at umaasa siyang hindi siya bibiguin ni Sheila. Ngayon wala na tayo sa loob. Now tell me the truth, Sheila. Why are you here at sino siya ha? Babe, he's just a friend. Actually, ang totoo niyan, kasama ko siya ngayon dahil humihingi ako ng tulong sa kanya. Tulong saan? Kunot noon niyang tanong sa nobya. Para sana sa surprise party mo. Gusto kong isurpresa ka dahil buntis ako. Tumigil si Stefan sa pag-iisip nang marinig ang balitang iyon. Naghalo ang saya at gulat sa kanyang muka. Buntis? Talaga? Akala ko. Oo, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Kaya nga nagpaplano akong isurprise ka. Pero nag-aalala ako na baka malaman mo tungkol dito sa ibang tao. I'm sorry, pero ngayon hindi na surprise at sira na rin ang plano ko. May himig pang nagtatampo na saan ni Sheila kaya naman agad siyang niyakap ni Stefan ng napakahigpit. Grabe babe, ang daming tanong sa isipan ko. Bakit hindi mo naman sinabi ka agad? Gusto ko sanang makakuha ng tamang pagkakataon. Ayaw ko masira ang moment at natatakot din ako sa magiging reaksyon mo. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon babe. Mahal kita at handa akong harapin ang lahat kasama ka. I'm sorry kung nasira ang plano mo. Kasi naman ikaw nakikinig ka agad doon kay Anton. Sorry na babe. Ako na rin ang hihingi ng sorry sa nagawa ni Anton. Kaibigan ko siya. Kaya nag-aalala lang rin siya sa akin. God, I'm so happy babe. Masayang wika ng binata. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting humupa ang tensyon sa pagitan nila. Ang bagong balita ay nagbigay ng pag-asa sa kanilang relasyon. Wala nang ibang maisip si Stefan ng gabing iyon kundi saya. Ang balitang magiging ama na siya ay tila nagbukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nang makauwi siya, agad siyang nag-isip ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Iniisip niya ang mga bagay na kailangan nilang gawin
mga check-up, mga preparasyon at ang sorpresa para kay Sheila. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Stefan si Anton. Ang saya at pagkasabik ay dama sa kanyang boses nang magsalita siya. Sinabi niya kay Anton ang lahat-lahat, kaya naman maski ang kaibigan ay sinabing ihingi siya ng tawad kay Sheila. Dahil mali ang iniisip niya patungkol dito. It's okay, dude. Magiging best man pa rin naman kita. Best man? Wah, don't tell me. Yes, at kailangan ko ng tulong mo, Anton. Magpo-propose na ako kay Sheila. Kailangan ko ng tulong mo sa paghahanap ng singsing. Wow, seryoso ka ba? Ang bilis naman yata. Pero sige, tutulungan kita. May idea ka na ba kung anong klaseng singsing ang gusto mo? Gusto ko ng something simple pero elegant. Kilala mo naman si Sheila. Hindi siya mahilig sa flashy. Gusto ko lang na ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Perfect! Sige, magsisimula tayo sa mga jewelry stores. Excited na ako. Pero dapat well-planned ito, ha? Oo naman, bro. Syempre. Plano kong gawin ito sa susunod na linggo. Kailangan ko lang ng konting tulong sa pagkuha ng tamang singsing at paghahanap ng tamang pagkakataon. Habang nag-uusap sila, unti-unting bumabalik ang tiwala ni Stefan. Ngayon, sa tulong ni Anton, mas handa na siyang harapin ang susunod na hakbang sa kanyang buhay. Pinaghandaan ni Stefan ang proposal na gagawin niya kay Sheila ng mabuti. Nais niyang maging espesyal ang sandaling iyon. Kaya't nag-isip siya ng mga detalyeng makakapagpasaya kay Sheila. Sa araw ng proposal, maaga siyang naghanda. Bumili siya ng bouquet ng mga bulaklak na paborito ng nobya. At nag-set up ng picnic sa ilalim ng isang malaking puno. Inayos niya ang mga kumot, naglagay ng mga paborito nilang pagkain, at nagdala ng portable speaker para sa kanilang mga paboritong kanta. Nang dumating si Sheila, nagulat siya sa nakita. Wow, babe! Ang ganda naman ito! Sana mag-enjoy ka, babe. Isang simpleng picnic lang, pero espesyal. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang pagkain, puno ng tawanan at masayang kwentuhan. Unti-unting lumapit ang tamang pagkakataon. Matapos ang ilang oras, nagdesisyon si Stefan na simulan ang proposal. Sheila, alam mo naman siguro kung gaano ka kahalaga sa akin, hindi ba? Oo, at ganun ka rin sa akin, babe. Mahal na mahal rin kita. Doon na nga inilabas ni Stefan ang singsing mula sa bulsa niya at humarap kay Sheila. Nalaman ko na magiging pamilya na tayo. At gusto kong ipagpatuloy ang buhay na ito kasama ka. Kaya naman, Sheila, will you marry me? Nang makita ni Sheila ang singsing, tila nag-alangan pa siya sa simula. Makikita sa kanyang mga mata ang pinaghalong saya at pagdududa. Stefan, babe, nagmamadali ba tayo? Alam ko mabilis ang lahat, pero ito ang nararamdaman ko. Gusto ko talagang makasama ka sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lalo na ngayon na magiging pamilya na tayo. Yes, of course yes. I will marry you, Stefan. Nakangiting sagot ni Sheila sa nobyo. Nang makasagot siya, nagbigay si Stefan ng malalim na buntong hininga hudyat ng kanyang kasiyahan. Pabilis siyang tumayo at yumakap kay Sheila. Ramdam ang pag-ibig na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Salamat, Sheila. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Nagsimula silang magyakapan habang pinapanood ang paglubog ng araw. At sa mga sandaling iyon, ang alalahanin ni Stefan ay unti-unting napalitan ng saya. Ngunit akala ni Stefan ay magiging maayos na ang pagsasama nila ni Sheila. Ngayon na nakatira na ito sa bahay niya. Tila lahat ay nagiging maganda at masaya sa kanilang bagong yugto bilang magkasintahan na magiging magulang na. Ngunit sa likod ng kanyang saya, unti-unting lumalabas ang mga bulong-bulungan na hindi niya kayang baliwalain. Minsan, habang nagmamaneho siya pauwi, nakaramdam siya ng kakaiba. Minsan na siyang nakarinig ng mga haka-haka mula sa mga kaibigan at kakilala. Ngunit sinubukan niyang huwag bigyang pansin ang mga iyon. Isang araw habang pababa siya sa kanyang kotse sa harapan ng kanilang bahay, nakita niya si Sheila na nakatayo sa labas. Laking gulat niya nang may makita siyang isang lalaki. At ang hindi niya matanggap ay naghahalikan pa mismo ang dalawa. Bumagsak ang mundo ni Stefan sa mga sandaling iyon. Ang puso niya ay punong-puno ng sakit at galit. Sheila! Anong ginagawa mo? Sigaw niya na makababa siya sa kanyang kotse. Ang nakatayong si Sheila ay nagulat din sa biglaang pagsulpot ni Stefan. Babe! Akala ko bukas pang dating mo. Nauutal niyang wika. Kaya kakampante at nagdala ng lalaki dito? Teka, pamilyar sa akin ang lalaking to ah. Hindi ba't ito yung kasama mo nung umattend ng charity event
At ito din yung lalaking nasa bar? Stefan, hindi! Anong hindi? You know what? Napapagod na ako sa pagsisinungaling mo kahit huling-huli ka na sa akto. I don't know what to think anymore, Sheila. Pagod na ako kakaintindi sa'yo. Binigyan na nga kita ng singsing eh. Handa na nga akong pakasalan ka dahil ganyan kita kamahal. Tapos solokohin mo lang ako ng paulit-ulit? Alam mo, umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Magpatid ka dyan sa lalaki mo. Pinalit ang wika at saka bumalik sa kanyang kotse. Humabol naman agad si Sheila at sumakay din ito. Babe, magpapaliwanag ako. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? May magkaibigan bang naghahalikan? Pinatunayan mo lang na totoo mga bulong-bulungan na naririnig ko. Walang katapusang chismis tungkol sa'yo. Nang mga oras na iyon, ang sakit at takot ay unti-unting nagbalik sa puso ni Stefan. Nag-aalab ang matinding galit sa kanyang puso. I swear, Stefan, wala akong ibang intensyon. Hindi ko gustong masaktan ka. But you already did. Paano pa ako magtitiwala sa'yo pagkatapos nito? Stefan, mahal kita. Ayoko mawala ka. I promise, I'll explain everything. Pwede tayo mag-usap ng maayos. May papakinggan pa ba ako? Lahat naman na yata ng dahilan mo narinig ko na. Harap-harapan ko nang nakita. Ano pang aasahan ko mula sa'yo? Ang dami nang nangyari. Now, get the hell out of my car. O baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Wala namang nagawa si Sheila kundi ang bumaba. Umalis si Stefan at hindi na pinakinggan si Sheila. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang kaibigang si Anton. Anton, asan ka? Kailangan ko ng tulong mo. Stefan, anong nangyari? Mukhang hindi magandang boses mo ah. Umiiyak ka ba? Yeah, nasan ka? Nasa bahay. Pupunta ako sa bahay nyo. Kailangan ko munang lumayo. Hindi ko na kayang harapin si Sheila. Okay, nandito lang ako. Sige, punta ka na. Pagdating ni Stefan sa bahay ni Anton, agad siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang puso. Tumungo siya sa kusina at kumuha ng alak. Walang ibang nais kundi lunurin ang kanyang mga emosyon. Dude, ano ba kasing nangyari? Bakit ganyan ka? Si Sheila. Nakita ko siyang may kasama. At ibang ginagawa nila. Sinabi niyang kaibigan lang. Pero hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Seryoso? Parang ang bigat niya na. Pero hindi mo ba siya kakausapin? Baka may paliwanag siya. Wala nang dapat ipaliwanag. Ang lahat na nakita ko ay sapat na. Ayoko nang makinig sa kanya. Gusto ko lang ng alak ngayon. Habang lumalalim ang gabi, hindi na napigilan ni Stefan ang kanyang emosyon. Isang baso, 2 baso at nagpatuloy sa pag-inom. Ang sakit sa kanyang puso ay tila lumalala. At sa bawat lagok ng alak ay unti-unting nalulunod ang kanyang mga pagdududa at katanungan. Tama na yan, dude. Huwag ka masyadong magpadala sa galit. Ani Anton sa kaibigan. Ngunit sa mga salitang iyon, tila hindi na marinig ni Stefan si Anton. Ang lahat ng nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay ang sakit na dulot ng kanyang nakita. Sa kanyang isip, umiikot ang mga alaala nilang dalawa. Mga masasayang sandali, mga pangarap at ang tiwala na unti-unting nawawala. Ilang bote ng alak din ang kanyang naubos hanggang sa napagpasya niyang umuwi na. Dude, uuwi ka? You're drunk. Dito ka na matulog sa bahay. Baka maaksidente ka pa eh. O di kaya ako na magdadrive sa'yo pa uwi. Ihatid na kita. Nag-aalalang wika ni Anton sa kaibigan. I'm fine, dude. Kaya ko pa. Are you sure? Oo naman. Kapag hindi ko kaya, I'll let you know naman eh. Don't worry. O siya, sige. Hinay-hinay lang sa pagmamaneho kung ganon. Lasing na lasing si Stefan habang nagmamaneho pa uwi. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, hindi niya namalayan na may babae palang tumatawid sa kalsada. Bigla na lang siyang nagulat nang makita ang babae sa harapan ng kanyang kotse. Kaya dali-dali niyang inapakan ang preno na gumawa ng ingay sa kalsada. Ay, anak ng kabayong pula! Hoy! Sigaw ng dalagang si Yumi na nooy naglalako ng balot at chicharon. Hoy! Bumaba ka dyan! Sigaw pa nitong muli. Tila nahimasmasan naman si Stefan at dali-daling lumabas sa sasakyan. I'm so sorry. Hindi ko nakita kaagad. Are you okay? I didn't mean to scare you or what? Habang tinitignan niya ang babae ay umikot ang kanyang paningin. Napansin niyang maganda ito habang ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala. Sa paglapit naman ni Stefan sa dalaga ay naamoy agad ni Yumi ang alak sa bibig nito. Kaya doon pa lang alam niyang nakainom ito. Oo, mabuti na lang at Girl Scout ako. Okay lang ako. Pero dapat ayusin mong pagmamaneho mo. Lasing ka pero nagmamaneho ka? Napagtanto ni Stefan na tila hindi na siya nag-iisip ng maayos.
Ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya ay nagdulot pa ng panganib. Hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa iba. Pasensya na talaga, miss. Kailangan ko na talagang umuwi. Salamat at okay ka. Paano naman to mga paninda kong balot ha? Basag na lahat. Wala pang ang kita kahit isa, luging-lugi pa. Doon na nakita ni Stefan ang nagkalat na mga balot sa kalsada. Oh no, I'm really sorry sa nangyari sa mga paninda mo, miss. Sorry, hindi ko na nga alam kung anong gagawin. Nag-abala ako para dito tapos ganito lang ang mangyayari. Teka miss, anong maaari kong gawin? Pwede ba kitang tulungan sa pag-replace ng mga paninda mo? Basag na lahat at wala na akong kita. Magkano bang lahat ng yan, miss? Babayaran ko na lang. Sa tingin ko, makakahanap naman ako ng paraan para makabawi sa'yo. Gusto ko lang makatulong. Nakita ni Yumi ang sensibilidad sa mga mata ni Stefan. Sa kabila ng kanyang galit, unti-unti niyang nakita ang pagnanais nitong tumulong sa kanya. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan mo pero kailangan mo ring ayusin ang sarili mo. Pero salamat. Sige, tulungan mo akong maglinis. Maglinis? Takang tanong ng binata. Oo, bungol ka ba? Sige na, kilos na. Wala namang nagawa si Stefan kundi sundin ang utos ng dalaga. Nang matapos sila ay kinuha ni Stefan ang kanyang wallet. Babayaran na sana niya ang mga nabasag na balot. Ngunit nang buksan niya, napansin niyang wala palang laman iyon. Oh no, wala akong cash. Kailangan ko mag-withdraw, pero hindi ko alam kung saan ang pinakamalapit na ATM dito. Paano yan, mister? Pasensya na, miss. Akala ko may cash ako eh. Pero pwede akong humanap ng paraan. Sigurado ako makakakuha ako ng pera. Teka, anong oras na ba? May ATM yata doon. Kukuha lang ako ng pera. Pansin naman ni Yumi na pasuray-suray ito sa paglalakad, kaya dali-dali niya itong sinundan. Hoy, mister! Kaya mo ba? Oo naman, no worries. Naglakad si Stefan patungo sa pinakamalapit na ATM machine. Ngunit bago pa man siya makapag-withdraw, bigla na lang lumabo ang kanyang paningin. Maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo at sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Hoy, mister! Anong nangyari? Tarantang wika ni Yumi. Dali-daling lumapit si Yumi at inalalayan ang binata. Mabilis namang nag-angat ng ulo si Stefan. Ngunit nahirapan siyang tumayo. Naramdaman niyang tila umiikot ang kanyang paligid. Anong nararamdaman mo? Dito ka lang muna, huwag kang bumangon. Tatawag ako ng tulong. Teka, may dala ka bang gamot? Kailangan mo ba ng tubig? Wala, pero okay lang ako. Baka kailangan ko lang magpahinga. Diyan ka lang muna ha, huwag ka munang kumilos. Huwag mo munang alalahanin ng mga balot ko. Tulong! Tulong! Nang mga sandaling iyon, sakto namang dumating ang kuya ni Yumi na si Reynold. Nakita niyang nakahiga si Stefan sa lupa. Agad siyang nag-alala at tinanong ang kapatid. Yumi, anong nangyayari dito? Kuya, buti naman at nandito ka. Tulungan mo kong akayin itong si Pogi. Saan natin siya dadalhin? Sa bahay na lang muna. Bilis na, kuya. Mabilis na tinulungan ni Reynold si Yumi upang buhatin si Stefan. Dinala nila ito sa kanilang bahay para mahimasmasan. Pagdating nila, agad na inalalayan ni Yumi si Stefan sa loob. Dito ka lang, magpahinga ka muna sa sofa. Kukuha lang ako ng tubig at gamot. Salamat. Pasensya na sa abala. Sagot naman ni Stefan. Baka kailangan mo rin ng isang malamig na baso ng tubig, pre. Makakatulong yan para sa sakit ng ulo mo. Sabat naman ni Reynold. Nang makaupo si Stefan sa sofa, ramdam niya ang pag-aalala ng mga tao sa kanyang paligid. Ang simpleng pagtulong ng magkapatid na Yumi at Reynold ay labis niyang pinagpapasalamat. Salamat sa inyo pareho. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala kayo. Kanina ka pa nagpapasalamat eh. Magpahinga ka na muna dyan. Ipaghahanda lang kita ng mainit na sabaw. Huwag ka maarte ha. Sabaw ng noodles lang ang kaya naming ibigay sa'yo. Natawa naman si Stefan sa banat ni Yumi. Okay lang ako sa sabaw ng noodles. Basta mainit, masaya na ako. Tama si Yumi. Kailangan mo lang na mainit na pagkain para makabawi. Basta relax ka lang dyan. Nga pala, ako si Reynold. At saka alam mo ng pangalan ng kapatid ko. Dahil kababanggit ko lang ngayon. Ikaw? Pakilala ni Reynold. I'm Stefan de Dios. Salamat ulit pare. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ano ba nangyari sa'yo? Mukhang may pinagdadaanan ka yata. Maraming nangyari, pero ayoko nang isipin yun ngayon. Maya-maya ay bumalik na si Yumi na may dalang mangkok na mainit na sabaw. Ayan na! Noodles lang pero sana makatulong. Dali, higupin mo na. Ang bilis ah. Salamat.
50 times mo na atang binabanggit ang salitang salamat na yan, mister. Habang sinisimulan ni Stefan na higupin ng sabaw, ramdam niya ang init at ginhawang dulot nito. Bunso, ititinda ko na muna itong mga balot na dala ko Uuwi ako maya-maya lang. At ikaw, lalaki, huwag mong pag-isipan na masama tong kapatid ko Kuya, nakakahiya. Bakit? Gusto ko lang makasiguro. Kuya, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kaunting galaw pa lang niya, bali na agad ang buto niya sa katawan kapag may iniisip siyang masama. Pabirong wika naman ni Yumi. Ayos. Sige, alis na ako. Huling wika ng kanyang kapatid sabay alis. Nang makaalis na si Reynold ay doon na naupo si Yumi sa tabi ng binata. Okay ka lang? May iba ka pa bang kailangan? Sa ngayon, okay na ako. Sa susunod kasi huwag ka magmamaneho ng laseng. Paano kung mas malala pa doon ang nangyari, Aber? Nakatitig lamang si Stefan kay Yumi. At sa tono nito, ramdam niya ang pag-aalala ng dalaga sa kanya. Tama ka. Hindi ko na naisip ang mga posibleng mangyari. Alam ko kaya ko pa, pero mali pala ako. Sana matuto ka na sa nangyari. Buti na lang talaga at hindi mo ko nadaplisan. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan kapag ganon. Sana maisip mo din yon. Lumipas ang ilang oras, matapos nilang mag-usap ay doon na napatingin si Stefan sa kanyang relo saka tumayo. Yumi, salamat sa lahat Kailangan ko na umuwi. Are you sure? Baka gusto mong magpahinga pa dito. Salamat pero hindi na. Isa pa, late na rin Kailangan mo na ding magpahinga. Pasensya na nga pala sa nagawa ko sa mga paninda mo Huwag mo munang alalahanin yon. Gagawan ko na lang ng paraan kung paano ko malulusutan si Ate Nelly bukas. Sorry talaga, naabala ko pa kayo. Okay lang sabi Sige na, ihahatid na lang kita sa labasan. Tumango naman si Stefan at nagbigay ng matamis na ngiti sa dalaga. Hinatid ni Yumi si Stefan palabas. At kahit na nalulungkot siya dahil sa nangyari sa mga paninda niya ay may ngiti pa rin sa kanyang labi. I have to go. Saad pa muli ng binata. Sige, mag-iingat ka. Basta sa susunod maging responsable ka na Yes, ma'am. Tatandaan ko po yan. Masaya ako nakilala ka kahit nasa ganitong sitwasyon. Ganon din naman ako. Sige na, umalis ka na. Thank you for everything, Yumi. Pumasok ka na rin dahil medyo mahamog na dito sa labas. Tumango naman si Yumi at akma na sanang aalis. Nang tawagin muli ni Stefan ang kanyang pangalan. I hope hindi na itong huli nating pagkikita. Sana magkausap tayo ulit. See you. Ramdam naman agad ng dalaga ang pag-iinit ng kanyang muka dahil sa narinig. Kahit nga wala na ito sa kanyang harapan, ay hirap pa rin siyang makakilos dahil sa labis na kilig. Tili niya nang magawa niyang makapasok sa kanilang bahay. Ano yun? Ano to, Heart? Bakit super bilis ng pagtibok mo ngayon? Nakikipagkarera ka ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, hindi na nawala ang ngiti sa labi ni Yumi. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang dinaranas, tila ang mga alaala ni Stefan ang nagbigay sa kanya ng saya. Alam niyang sobrang bilis ng mga pangyayari. At hindi naman talaga niya kilala si Stefan. Ngunit may kakaibang koneksyon silang nabuo ng gabing iyon. Sa kabila ng kilig at saya na kanyang nadarama, ay nandoon din ang pag-aalala dahil sa mga panindang nabasag. Kaya naman kinabukasan ay todo palusot si Yumi sa may-ari ng balot na pinag-angkatan nila ng kanyang kuya. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang nangyari sa mga paninda niya, lalo na't lumaki ang kanyang utang dahil sa mga basag na balot. Ate, sorry talaga. May nangyari lang kasi kahapon Yumi, hindi itong unang pagkakataon na nangyari to. Kailangan mo maging mas responsable. Paano na mga customer natin? Ayos lang sana kung 1 o hanggang 3 lang ang nabasag Kaso lahat at wala ka pang kita. Naiintindihan ko po, Ate Nelly, pero hindi ko naman po kasi talaga sinasadya Kahit na, kailangan mo bayaran ang lahat ng nabasag mo kagabi. Ibabawas ko yun sa sasahurin mo sa akin. Lahat po yun, Ate? Oo, lahat. At gusto ko lang din malaman mo na ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Dahil kapag naulit pa to, hindi na kita papayagang magtinda. Salamat, Ate Nelly. Hindi ko na po kayo bibiguin. Pangako po. Ani nito sabay taas pa ng kanyang kamay. O sige na, umalis ka na at may gagawin pa ako. Dali-dali naman siyang lumabas at doon na siya nilapitan ng kanyang kuya Reynold. Ayan kasi, bad record ka na naman ulit kay Ate Nelly. Kaunti na nga lang ang tubo tapos ngayon nadagdagan pa utang natin. Pasensya na, kuya. Babawi na lang po ako at magiging maingat na din sa susunod. Baka mamaya hindi na ako bigyan ng trabaho ni Ate Nelly Kailangan na kailangan pa naman natin. O sige, bumawi ka na lang sa susunod. Umuwi ka na muna sa bahay, bunso.
Didiretso na ako sa palengke. Baka sakaling may kaunting racket doon. Bibili na rin ako ng bigas. Sige kuya, pero alagaan mo sarili mo ha. Huwag masyadong magpaka-stress. Walang problema. Sige na, mag-iingat ka. Pagdating sa bahay, umupo si Yumi at kinuha ang kanyang notebook. Kailangan ko makaisip ng bagong strategy para makabenta. Hindi pwedeng ganito na lang lagi. Determinado niyang wika sa kanyang sarili. Sila na lamang ng kapatid niyang si Reynold ang magkasama matapos silang maulila ng maaga. At sa mga pagkakataong iyon, nagpatuloy ang kanilang pagsasama at suporta sa isa't isa. Mula nang mawala ang kanilang mga magulang, todo kahit si Reynold sa pagtatrabaho. Nagsimula siyang magbenta ng mga balot at iba pang produkto sa palengke. Kahit na madalas napuyat at pagod. Si Yumi naman, sa kanyang kakayahan ay tumutulong din siya sa pagtitinda at nag-iisip ng mga bagong ideya para sa kanilang negosyo. Patuloy ang kanilang pagsusumikap. At sa kabila ng hirap, natutunan ni Yumi at Reynold na magtulungan at magsuportahan. Ang kanilang pagmamahalan bilang magkapatid ang nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Isang araw habang pauwi si Yumi, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Napansin niyang mukhang mamahalin ang kotse at nagtaka pa siya kung sino ang nagmamaneho. Nang buksan ng driver ang bintana, nagulat siya nang makita si Stefan na nakangiti ng matamis. Yumi, ang ganda mo naman today. Nag-init naman agad ang pisngi ni Yumi sa sinabi ng binata. Stefan, anong ginagawa mo dito? Wala naman. Nakita lang kasi kitang naglalakad mag-isa eh. Pauwi ka na? Oo. Ikaw ba? Well, ganun din. Pero dahil nakita kita dito, pwede ba kitang imbitahan na mag-coffee? Kape? Ang init-init ng panahon para magkape. How about iced coffee? Let's go? Ngumiti na lamang si Yumi at sumakay sa sasakyan at agad na nakaramdam ng kasiyahan at pagkasabik. Pagdating nila sa lugar ay nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Mga hilig, pangarap at mga plano sa buhay. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Maya-maya pa ay napansin ni Yumi ang sobre na hawak ni Stefan. Before I forgot, here. Ani ng binata sabay abot sa sobre. Ano yan, Stefan? Money. Para saan? Kabayaran doon sa mga balot na nabasag ko. Sa kuryosidad ay agad namang kinuha ni Yumi ang sobre. At nalula pa siya dahil malaking halaga ang laman ng sobreng iyon. Pero Stefan, sobrang laki naman yata nito. Tama ka Yumi, pero gusto ko lang talaga makabawi. Ayoko maging dahilan pa ng stress mo. Sorry din kung hindi ko agad nabigay sa'yo Busy lang din kasi talaga ako sa office eh. Stefan, bawasan mo na lang. Sobrang laki talaga niyan. Keep it. Makakatulong yan sa inyo. Pero, I insist. Isa pa masamang tanggihan ng grasya, hindi ba? So keep it. Huwag may isipin na utang yan Ang isipin mo, tulong yan. Tulong mula sa isang kaibigan. Nag-isip si Yumi. Naramdaman niya ang sinseridad ni Stefan. Pero nag-aalangan pa rin siyang tanggapin ang malaking halaga. Stefan. Sige na Yumi, keep it. Salamat ha, pero hindi ko kayang tanggapin yan. Ang matatanggap ko lang ay ang sapat na perang ipambabayad ko kay Ate Nelly. Pero yung sobra di ko na kaya. Ganito na lang, kung gusto mong makabawi talaga, tulungan mo na lang ako magtinda ng balot mamayang gabi. Kailangan maubos natin yon. Namangha si Stefan sa naging sagot ni Yumi kaya doon na siya ngumiti. You're really amazing. Pero sige, deal. Mamaya pupunta ako sa bahay ninyo at tutulungan kita. Ang tanong, kaya mo ba? I got this. Ako pa ba? Hindi ako naging CEO for nothing. Pagmamalaking ang sagot na siyang ikinatawa naman ni Yumi. Marami pa silang napagkwentuhan at matapos niyon ay hinatid na rin ni Stefan ang dalaga pa uwi. Salamat ulit Stefan. Ang saya ko sa araw na to. Walang anuman. Masaya rin ako makasama ka. Yumi, baka gusto mo magkape ulit balang araw. Siguradong mas marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Sige ba? Basta libre mo. Biro nito. Sure, basta ikaw. Pumasok ka na sa loob at ihahanda ko na rin ang sarili ko mamaya para sa pagtitinda ko ng balot. Napahigik-gik naman ang dalaga sa sinabing iyon ng binata. Nang pumasok si Yumi sa bahay, sinalubong siya ni Reynold na may mapanuksong ngiti sa kanyang muka. Nakita ko yun. Si Stefan na naman ba yun? Bakit ka naman niya hinatid dito? Tsaka saan kayo galing? Nakauwi na lang ako't lahat pero wala akong nadatna na Yumi dito. Kuya, chill ka lang. Nagkape lang kami. Kape? May kape naman din dito Libre pa to lang babayaran. Tsaka umiinom din naman ako ng kape. Bakit ikaw lang ang niyaya niya?
Huwag ka namang mag-exaggerate, kuya. Nagmagandang loob lang naman yung tao. Talaga? Bakit niyaya ka niya ulit magkape? Anong ibig sabihin nun? Si kuya talaga. Bakit? Kuya mo ko kaya natural lang na pagsabihan kita. Alam ko naman pogi yung si Stefan at kitang-kita ko naman sa mukha mong kilig. Kaya lang hindi pa natin yan kilala. Malay mo, may pamilya na pala yan o di kaya girlfriend. Kuya, magkaibigan lang po kami ni Stefan. Talaga lang sinasabihan lang kita ng maaga. Kasi minsan akala mo okay na pero may mga bagay na hindi mo pa pala alam. Kuya, kapag naman po may sinabi siya sa akin o ano, sasabihan naman po kita eh. Okay, basta't open ka lang sa akin nandito lang ako. Of course kuya, salamat sa pag-intindi. Mahal po kita. Mahal din kita, bunso. Ilang araw ang dumaan at nagpatuloy ang pagkikita nilang dalawa ni Stefan. Madalas silang nag-uusap, nagkakape at naglalakad-lakad sa mga park. At sa mga sandaling iyon, unti-unting lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Inaamin ni Yumi na ramdam niya agad ang kabutihan at sinseridad sa boses ni Stefan. Sa bawat pag-uusap nila, nararamdaman niyang hindi lamang ito isang kaibigan, kundi isang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Yumi, sa totoo lang, sobrang saya ko na nakilala kita. Parang ang dali-dali lang ng lahat. Hindi ako ganito kasaya dati. Panimula ng binata. Ako din, Stefan. Masaya rin ako makasama ka. Naisip ko nga minsan, siguro talagang may dahilan kung bakit tayo nagkakilala, Yumi. Parang may mga bagay tayong pareho na pinagdadaanan. Sa bawat kwentuhan nila, nagiging mas komportable sila. At unti-unting nawawala ang mga alalahanin sa puso ng dalawa. Sa muli, hinatid na naman siya ni Stefan pauwi. At tila bumagal ang oras sa kanyang isip. Nang huminto sila sa harapan ng kanilang bahay, ay bigla na lamang siyang napasinghap nang halikan siya sa pisngi ng binata. Agad nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ano yun, Stefan? I'm sorry. Nadala lang ako. Ang saya kasi talaga ng puso ko ngayon eh. Hindi naman pumapalya to basta ikaw ang kasama ko, Yumi. Ramdam ng dalaga ang kilig pero mas pinili niyang huwag ipahalata iyon. Maghihiwalay na nga lang tayo, Stefan. Nagagawa mo pa akong bulahin. Bola? Hindi ako nambobola ha. Seryoso ako, Yumi. Masaya akong makasama ka. I like you. You like me? Yeah. Hindi yun bola or flowery word. Totoo yun. Gusto kita, Yumi. Hindi ako mag-e-effort ng ganito kung hindi ka mahalaga sa akin. Magsasalita pa sana ang dalaga pero nang makita niya ang Kuya Reynold niya na lumabas ng bahay nila at tila inaabangan ang kanyang pagbaba ay doon niya na ipinilit na ibahin ang usapan. Sa susunod na lang ulit? Mukhang seryoso ng mukha ni Kuya. Bababa na ako. Mag-iingat ka pa uwi. Sige. Take care, Yumi. Isang tipid na pagtango na lamang ang tinugon ng dalaga. Saka dali-dali na ngang bumaba ng kotse. Pag-alis ni Stefan ay hindi mawala ang ngiti sa labi ni Yumi. Sa pagsipol ng damdamin nila para sa isa't isa, handa na si Yumi na sumugal sa pag-ibig. Hindi iyon ang unang beses na may nagparamdam sa kanya ng ganon. Ngunit iba talaga pagdating kay Stefan. Naramdaman niya na may koneksyon sila na mas malalim. At parang lahat ng bagay ay nagiging mas magaan sa kanyang piling. Ngunit isang araw, may kumatok sa pintuan nila. Agad naman iyong binuksan ni Yumi sa pag-aakalang si Stefan iyon. Dahil may usapan sila na pupunta ito. Pero hindi si Stefan ang nakita niyang nakatayo doon, kundi isang magandang babae ang nasa kanyang harapan. Sa mga sandaling iyon ay kumunot ang kanyang noo. Napansin niyang kahit maliit pa ang tiyan ng babae ay halata na buntis ito. Hi, anong may tutulong ko sa'yo? Tanong niya dito. Hi, ikaw ba si Yumi? Ako nga. Sino ka? Tanong kailangan mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Sheila, Stefan's fiancé. Hindi ka naman siguro bulag, di ba? Buntis ako at si Stefan ang ama. Kaya, back off. Nagdilim ang paningin ni Yumi sa narinig. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng matinding dagok sa kanyang puso. Ano? Buntis ka? Hindi ko alam ang tungkol dito. Well, ngayon alam mo na. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na hindi siya single. Kaya sana, itigil mo ng anumang pinapangarap mo sa kanya. Nanlumo si Yumi. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mga ngiti, ang saya, ang mga pag-asa. Hindi ko naman sinasadya. Si Stefan at ako, nagkakasama lang kami. Pero hindi ko alam ang tungkol sa'yo. I know, pero kailangan mo nang umalis sa buhay niya.
Magkakaanak na kami at sana ay maintindihan mo yon. Huminga ng malalim si Yumi. Tila binagsakan siya ng langit at lupa pero nagpasya siyang manatiling kalmado. I understand. Salamat sa pagbibigay alam. Pero sana mag-usap din kayong dalawa tungkol dito. Hindi na ako magtatagal. Sana sa simpleng pag-uusap natin ito, magawa mo ng layuan ang fiancé ko. There's a lot of fish in the sea. Dumikit at lumandi ka na lang sa iba. Huwag lang sa lalaking ikakasal na. Sheila, hindi ko naman intensyon na sirain ang relasyon ninyo eh. Nagkakasama lang kami at hindi ko alam ang tungkol sa inyo. Kung alam ko lang, lalayo naman talaga ako kahit hindi na ako pagsabihan eh. Eh di gawin mo na. Too easy, right? O baka naman isa ka ring makatinghitad na dikit ng dikit sa kanya. Kung sa bagay, sa estado ba naman ang buhay mo? Kung ako rin ang nasa posisyon mo, kakapit talaga ako kay Stefan. Hindi nagustuhan ni Yumi ang sinabing iyon ni Sheila. Kaya nakaramdam siya ng kaunting gigil. Sa tingin mo ba pera lang ang habol ko sa kanya? Hindi ba? Sorry unang-una hindi ko alam na may girlfriend na pala si Stefan. Alam ko nagkasala ako kahit wala naman talaga akong ideya. Pero hindi naman sapat na rason yon para gamitin mong estado ko sa buhay para sa pang-iinsulto mo. Mahirap kami, oo, pero hindi ako mukhang pera. I get that, pero sana totoo nga yan. Ito na rin ang una't huling beses na susugod ako dito. Kaya sana, itatak mo sa isipan mong sinasabi ko ngayon. I have to go, at baka magka-allergy pa ako sa lugar na to. Maarting wika nito sabay alis. Sa pag-alis ni Sheila, iniwan niya si Yumi na nag-iisip. Ang mga salita nito ay tila nag-iwan ng bakas sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman niya para kay Stefan. At kung handa na ba siyang harapin ang mga hamon na dala ng kanilang sitwasyon. Saktong dumating naman ang kanyang kuya Reynold at hindi na niya nakayang pigilin ang kanyang luha. Umiyak siya nung umiyak, habang si Reynold naman ay mabilis na lumapit sa kanya. Nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Bunso, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tsaka sino yung tisay na galing dito sa atin? Tanong nito. Kuya, si Sheila. Sinabi niya na fiancé siya ni Stefan at buntis siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano? Lokong Stefan yun ah. Sinasabi ko na nga ba imposibleng walang nobya yung lalaking yun. Bunso, nandito lang ako. Huwag ka mag-alala, okay? Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Nagpatuloy ang pag-iyak ni Yumi. Ngunit sa mga salitang binitawan ni Reynold, unti-unti niyang naramdaman ang lakas. Salamat kuya. Hindi ko lang talaga kayang sakit ng puso ko ngayon. Ilang minuto lang ang lumipas nang makaalis si Sheila ay dumating naman si Stefan. Nag-angat naman agad ng tingin si Yumi sa kapatid na tila ba humihingi ng tulong. Kuya, si Stefan. Kakausapin mo ba siya, Yumi? Hindi ko siya kayang harapin. Kuya, ikaw nang humarap sa kanya. Sabihin mo na wala ako o umalis. Basta, ikaw nang bahalang mag-alibay. Tumango naman si Reynold at agad lumabas para salubungin si Stefan. Kung ano ang pinag-usapan nila ay hindi na narinig ni Yumi. Dahil agaran na rin siyang pumasok sa kanyang silid at doon nag-iiyak. Ilang minuto din ang tinagal bago niya narinig ang pag-alis ng kotse ni Stefan at ang pagpasok ng kuya niya sa kwarto. Tinatanong niya kung anong nangyari sa'yo, Yumi. Saan nito? Anong sabi mo, kuya? Sabi ko may nangyari lang at kailangan mo muna makapag-isip. Nagtatanong siya tungkol ba sa kanya o ano, pero hindi ko na sinagot. Sabi ko na lang na respetuhin mo ng hinihingi mong space. Nag-aalala siya. Hindi mo sinabi tungkol kay Sheila? Hindi. Siguro ikaw lang ang may karapatang sabihin yun, bunso. Oo, naiinis ako kay Stefan at gusto ko siyang suntukin kanina dahil sa kasinungalingan at pagpapaasa niya sa'yo. Pero mas okay pa rin kung kayong dalawang mag-usap at hindi ako. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ka pa handa, nandito lang ako para pagtakpan ka. Salamat, kuya. Anito sabay yakap sa kapatid. Sa kabilang dako naman, makalipas ang ilang araw ay hindi na mapakali ang puso at sistema ni Stefan. Halos araw-araw na niyang pinupuntahan ang bahay nila Yumi. Kahit alam niyang hindi siya nito nilalabas o kinakausap. Pero wala na siyang pakialam. Nais lang niyang makasiguro na nandyan siya para sa kanya kung sakali mang handa na itong makipag-usap sa kanya. Hindi naman niya maiwasang hindi magtaka, lalo na't hindi niya alam kung bakit biglaan ang pagbabago ng dalaga sa kanya. Hanggang isang umaga, nagdesisyon si Stefan na muling pumunta. Nagdala siya ng mga paborito ni Yumi, mga pagkain at isang maliit na regalo. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang bahay, iniisip niya ang mga posibleng mangyari.
Nandoon pa rin ang kagustuhan niya na sana'y harapin at kausapin na siya ng dalaga. Nang makarating siya sa harapan ng bahay ng magkapatid ay dali-dali siyang kumatok. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pintuan at tumambad sa kanyang harapan si Reynold. Stefan, ano na naman bang ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi. At kahit umabot na ng 1 taon, wala akong pakialam. Gusto ko lang sanang makausap si Yumi. Kailangan ko malaman kung okay siya at kung anong dahilan niya sa ginagawa niyang to. Hindi pa nga siya handa. Tsaka may ginagawa din ako. Gusto mo bang tumambay sa labas? Bahala ka. Ilang sandali pa ay lumabas na nga si Yumi at tinignan ang kanyang Kuya Reynold. Kuya, ako na pong bahala dito. Sigurado ka, Yumi? Opo. O sige, sa loob lang ako ha. Tawagin mo lang ako. Tumango naman si Yumi at seryosong tinignan si Stefan. Stefan, anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makausap, Yumi. Nandito lang ako, handang makinig. Ano bang nangyari? Nakita ni Yumi ang sinseridad sa mga mata ni Stefan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nag-init ang kanyang puso. At nagdesisyon siyang bigyan ng pagkakataon na sila'y makapag-usap. Dala mo bang kotse mo? Doon na lang tayo sa loob mag-usap. Tumango naman si Stefan at pumasok na nga sila sa loob. May nagawa ba ako, Yumi, para magkaganyan ka sa akin? Is it all about the kiss? Kung nabigla ka, sorry. Umiling si Yumi. Hindi malaman kung paano niya sisimulan ang kanyang sasabihin. Hindi lang yan, Stefan. Mas may malalim pang dahilan. Ang totoo, nalaman ko na may fiancé ka na. Si Sheila. Buntis siya, di ba? Anong ibig mong sabihin? Pumunta siya dito at sinabi niya sa akin na girlfriend mo siya. Hindi lang pala basta-bastang girlfriend, kundi fiancé at magkakaanak na kayong dalawa. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa kanya? Kung sinabi mo lang, edi sana matagal na kita nilayuan. Nang mga sandaling iyon ay bumuhos na ang luha ni Yumi. Hindi niya kayang itago ang sakit na kanyang nararamdaman. Pinuntahan ka ni Sheila dito? Look, oo, girlfriend ko siya noon. At nag-propose ako sa kanya nang malaman kong buntis siya. Pero paulit-ulit niya ako niloloko. Hindi lang yon, dahil nalaman ko pang hindi ko pala anak ang pinagbubuntis niya. Nagulat naman si Yumi sa mga sinabi ni Stefan. Ano? Ibig sabihin? Oo, matagal na kaming wala. Isa pa, hindi ko alam na pinuntahan ka niya dito dahil unang-una wala na kami. Hindi ko kayang mamangka sa 2 ilog, Yumi. Tinapos ko ng ugnayan naming 2 ni Sheila, bago ko pa man piniling mapalapit at ibigin ka. Sa narinig ay hindi may paliwanag ni Yumi ang kanyang nadarama. Noong gabing muntik na kitang masagasaan, lasing ako noon. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko at nagpakalunod ako sa alak dahil sa sakit na nararamdaman ko dahil sa panloloko niya sa akin. Kahit medyo nahihilo pa ako ay pinilit ko makauwi. Nadatnan ko siya doon, nagmamakaawa siya. Pero tao lang rin ako, napupuno, kaya hindi ko na siya binigyan ng tsansa. Ilang beses niya na ako niloko. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako dahil mahal ko siya. Pero that's enough. Tapos na ang pagiging tanga ko sa kanya kaya ng gabing yun, tinapos ko ng ugnayan naming 2. Sinabi ko sa kanya na hindi ko tatalikuran ng anak namin. Pero sa bibig niya na mismo nang galing na hindi ko anak ang dinadala niya. I was hurt back then, pero hindi ako naniwala sa kanya. Kaya pina-DNA namin ang dinadala niya. Doon nakumpirmang hindi nga ako ang ama nun. Kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. Sheila and I are over, Yumi. Believe me, please. Mahabang litanya ni Stefan sa dalaga. Nabigla man pero nandoon pa rin ang saya sa loob ni Yumi. Formal ako nakipaghiwalay sa kanya, Yumi. At malinaw namin iyong napag-usapan. Ikaw ang mahal ko. Akala ko noon, sobrang mahal ko na si Sheila. Pero huli ko nang nalaman na confused lang pala ako. I love you, and I can't afford to lose you. Hayaan mo kung patunayan yun sa'yo. Napatitig si Yumi kay Stefan. Damang-dama niya ang sinseridad sa mga mata nito. Stefan, ang dami na nating pinagdaanan. Paano ko malalaman na totoong sinasabi mo? Sa lahat na nangyari, Yumi, natutunan ko ang pagmamahal ko sa'yo ay iba. Naramdaman ko ang tunay na koneksyon natin. Gusto ko makilala mo ako ng mas mabuti at hayaan mong ipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi madali para sa akin ang lahat, Stefan. Nasa kalagitnaan pa rin ako ng sakit mula sa mga nangyari. Alam ko, Yumi, at handa akong hintayin ka. Gusto kong makuha ang tiwala mo ulit, pero kailangan mong malaman na nandito lang ako. Walang ibang nais kundi ang makasama ka. Dahil sa mga salitang iyon, muling nabuksan ang puso ni Yumi. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawawala ang takot at pagdududa niya. Sa likod ng mga hamon,
Nagkaroon siya ng pag-asa na ang kanilang pagmamahalan ay maaaring maging mas matatag kaysa dati. Kinausap din ni Stefan si Reynold upang ipaalam ang kanyang intensyon sa dalaga. Ipinahayag niya ang kanyang sinseridad at ang pagnanais na ipaglaban ang pagmamahal niya para sa kapatid nito. Reynold, gusto ko lang sanang malaman mo na seryoso ko kay Yumi. Alam ko maraming nangyari, pero mahal ko siya at handa akong ipaglaban siya. Salamat sa pagiging tapat, Stefan. Kailangan ni Yumi ng tao na ipaglalaban siya. At mukhang handa ka namang gawin yon. Pero tandaan mo, huwag mo na siyang saktan ulit. Hindi ko siya sasaktan. Gagawin ko lahat para ipakita sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi naman siya nabigo dahil nakuha niya ang basbas mula kay Reynold. Ngunit bago siya gumawa ng susunod na hakbang na ligawan si Yumi, nagdesisyon siyang kausapin si Sheila upang klaruhin ang lahat. Nang magtagpo sila, seryoso ang tono ni Stefan. Sheila, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. Panimula niya. Stefan, anong kailangan mo? Napagtanto mo na bang ako talagang mahal mo? Handa naman akong tanggapin ka eh. Wala nang namamagitan sa ating dalawa, Sheila. Formal na ako nakipaghiwalay sa'yo. Gusto kong malaman mo na hindi na kita babalikan. Kaya please, hayaan mo na ako. Tsaka hindi ba't ito ang gusto mo? Ngayon, hindi mo na kailangang itago ang lalaki mo dahil wala nang pipigil sa'yo. Magkakaanak na kayo, hindi ba? Doon na lang kayo mag-focus. Napairap naman si Sheila. Hindi mo na ba talaga ako mahal, Stefan? Minahal kita, Sheila. Pero tama na ang pagpapakatanga ko sa'yo. I don't love you anymore. May iba na akong mahal. At wag na wag mo na siyang guguluhin. I deserve to be happy. And so do you. Huling wika niya dito. Tumalikod si Stefan at hindi na nag-atubiling lumingon. Sa likod niya, naiwan si Sheila na puno ng katanungan at sakit. Alam ni Stefan na kailangan niyang magpatuloy sa bagong landas. Isang landas kung saan ang pagmamahal niya kay Yumi ay magiging sentro. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Sheila, binalikan ni Stefan si Yumi. Nagtatago sa kanyang puso ang damdamin at mga pangarap na nais niyang ipahayag. Yumi, nandito na ako. Kailangan kitang makausap. Umupo siya sa harapan ng dalaga. Sabik na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Stefan, anong nangyari? Nakausap ko na si Sheila. Klinaro ko na ang lahat. Wala nang namamagitan sa aming dalawa. I told her na wag na tayong guguluhin. Lalo ka na, dahil ikaw na ang mahal ko. Sinasabi ko sa'yo to dahil nais kong maging tapat. Mahal kita, Yumi. Gusto kong ligawan ka. Gusto kong makasama ka. At handa akong ipaglaban ng pagmamahal natin. Tila bumuhos ang lahat ng emosyon sa mga salitang iyon. Napanganga si Yumi, ngunit hindi niya maikubli ang saya sa kanyang puso. Stefan, alam kong hirap ka na magtiwala, Yumi. Pero handa akong patunayan sa'yo kung gaano ko kaseryoso sa mga sinasabi ko. Wala na akong ibang gusto, kundi ang maging tapat sa'yo at ipakita ang pagmamahal ko. Sa kabila ng takot at pagdududa, mas nangibabaw pa rin ang saya sa puso ng dalaga. Kaya naman, nginitian niya si Stefan. Sige, Stefan, bibigyan kita ng chance para mapatunayan mo ulit ang sarili mo. Salamat, Yumi. Wala akong ibang nais kundi ang maging masaya ka. Mahal na mahal kita. Isang masuyong halik sa noo ang iginawad ni Stefan sa dalaga. At nang mga sandaling iyon, ay walang mapagsidlan sa sayang kanilang nadarama. Umabot ng ilang buwan ang kanilang ligawan, puno ng mga ngiti, tawanan at masasayang mga sandali. Nagtagumpay si Stefan na ipakita ang kanyang sinseridad kay Yumi. Kaya naman unti-unting nawala ang takot at pagdududa ng dalaga. Isang gabi na kung saan puno ng bituin ang kalangitan at malamig na simoy ng hangin, nagdaos sila ng simpleng hapunan sa isang mamahaling restaurant. Habang kumakain, hindi nila maiwasang magpalitan ng mga kwento at mga pangarap. Nang matapos na silang kumain, hinawakan ni Stefan ang kamay ng dalaga. Yumi, masaya akong nandito ka. Alam mo ba na ang bawat araw na kasama kita ay parang isang regalo? Ngumiti naman si Yumi. Marami na tayong pinagdaanan, Stefan. Pero parang asaya-saya ko sa mga sandaling ito. Parang ang dami ko nang natutunan. Hindi ka nagkulang sa pagpapatunay sa akin kung gaano mo ako kamahal. At ganoon din ako sa'yo. Ibig sabihin? Oo, Stefan. Mahal din kita. Kaya oo, sinasagot na kita. Tayo na. Dahil sa kanyang sagot, bumuhos ang saya sa puso ni Stefan. Niyakap niya si Yumi at sa mga sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng problema at takot nila pareho. Nagpasya silang simulan ang kanilang bagong yugto bilang magkasintahan.
na puno ng pagmamahalan, pagtitiwala at pag-asa para sa hinaharap. Naging masaya ang relasyon ni Stefan at Yumi. At sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nilang nalampasan ang mga hamon at higit pang napalalim ang kanilang pagmamahalan. Ang mga simpleng araw nila, mga tawanan, paglalakad sa parke at pag-uusap ang siyang nagpatibay sa kanilang ugnayan. Isang araw, nagdesisyon si Stefan na ipakita ang kanyang seryosong intensyon kay Yumi. Pinili niya ang isang magandang tanawin sa tabi ng dagat, kung saan ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan at ang sikat ng araw ay nagbigay ng romantikong liwanag sa kanilang paligid. Nang dumating ang araw ng proposal, naisip ni Stefan na iyon na ang tamang sandali. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, hinawakan ni Stefan ang kamay ni Yumi. Yumi, maraming bagay ang nagbago sa buhay ko simula nung makilala kita. Ang bawat araw na kasama kita ay puno ng saya at inspirasyon. Napatingin si Yumi sa kanya na puno ng pagtataka at kuryosidad. Stefan, anong nangyayari? Dahan-dahang lumuhod si Stefan at binuksan ang kahon na galing sa kanyang bulsa. Sa loob nito, isang napakagandang singsing ang nagniningning. Yumi, alam kong lagi ko na tong sinasabi sa'yo, pero gusto ko pa rin sabihin na ikaw ang nais kong makasama habang buhay. Gusto kitang maging asawa. Yumi, will you marry me? Ang nakatayong si Yumi ay hindi na rin mapigilan ang mga luha sa pagbagsak. Oo, Stefan! Oo, I will marry you! Walang sinayang na sandali si Stefan. Isinuot niya kay Yumi ang singsing at sa mga oras na iyon ay nag-uumapaw ang ligaya sa kanilang mga puso. Nagyakapan silang dalawa na tila walang ibang tao sa paligid. Ang kanilang pagmamahalan ay tila naglalakbay sa isang bagong simula. Isang simula ng buhay na magkasama, puno ng pag-asa at pangarap. Ikinasal sina Stefan at Yumi sa isang napakaganda at romantikong lugar. At sa ilalim ng isang magandang arko na punong-puno ng bulaklak, nagpalitan sila ng mga pangako. Sa bawat salita, ramdam nila ang sinseridad at pagmamahal para sa isa't isa. Napuno ng saya ang paligid habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay masaya lang na nakatingin sa kanila. Sa bawat hakbang na aking tatahakin, ikaw ang nais kong makasama. Ikaw ang aking inspirasyon at ang aking tahanan. Mahal na mahal kita, Yumi. Mahal din kita, Stefan. Nandito ako. Nakatayo sa harap mo upang sabihing handa akong ipaglaban ang ating pag-ibig sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. I now pronounce you husband and wife. Saad ng pare na nagbigay ng malakas na palakpakan mula sa paligid. Pagkatapos ng seremonya, nagdaos sila ng isang masayang salo-salo. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagbigay ng kanilang mga pagbati sa bagong mag-asawa. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa, na puno ng pag-ibig at pag-asa. Alam nilang anuman ang mangyari, sabay nilang haharapin ang lahat dahil sila ay magkasama. At iyon ang pinakamahalaga.